Samantala, sa gitna naman po ng alburoto ng Bulkang Mayon, diyan po sa may lalawigan ng Albay, ay napagkamalang lahar yung baha kagabi. Patuloy naman ang pagdikas ng mga residente na kusa naman nagtayo ng sarili nilang matutuluyan. Nasa Albay po ngayon, live nakatutok si Isay Reyes. Isay? Mike, matagalang pananatili sa mga evacuation centers yung tinitignan dito ng mga residente ng Albay. Kaya't nakakatuwa dahil bagamat sustentado ng gobyerno ay nakita natin kung paano magkusa yung mga residente rito na tulungan yung mga nagseserbisyo sa kanila maging yung kanilang mga sarili. Masama ang naging panahon sa buong lalawigan ng Albay kahapon. Hanggang gabi, umulan ng malakas. Nagdulot ito ng pag-apaw ng tubig sa isang tulay sa barangay Maipon, Ginubatan na umabot hanggang tuhod. Puno ng lahar deposits ang lugar na ruta raw tuwing may lahar flow. Kaya't nung una, inakala itong hyper-concentrated lahar flow. Kasi yung source mo, mas mataas dito sa road. Kaya laging talagang mag-i-spill. Parang muddy water lang. At may mga silt na kasama yung sediments na regular naman itong nangyayaring siltation na to. Mas naging maaliwalas man ang buong araw, patuloy pa rin ang evacuation ng mga residente. Sa Barangay Salvacion sa bayan ng Santo Domingo, tila isang komunidad ang umuusbong. Nagkusa na kasi ang mga residente na magtayo ng magsisilbi nilang bagong tahanan sa lugar malapit sa evacuation centers. Kung sakaling magtatagal ang kanilang evacuation, nais daw ni Belen na iparamdam sa 4 niyang anak na nasa ligtas pa rin silang tirahan. Binigyan lang kami 1 linggo sa classroom titira. Kailangan din namin gumawa nito. Ini-enjoy na lang yung ginagawa. Ay, wala naman po kaming, no choice. Kailangan namin gumawa nito. Masaya na lang po. Sa karamihan ng mga bata, iniiwas namin sa mga sakit. Karamon dito, pag maraming evacuation, dami lumalabas ng iba-ibang sakit. Sa iba't ibang evacuation centers, patuloy ang pagtatalaga ng mga medical station. Ito sa pagkain. Ito dahil wala na kaming maraming gamit na sa pagtulong. Makakatulong na ito. Kaya thank you lang sa iyo. May kanya-kanya silang sariling tokang evacuation centers na kung saan, kung ano yung nangyayari sa evacuation centers ay namomonitor po ng mga 3 ospital na yan. At yung 3 ospital na yun po ay nag-uusap-usap. Sa pinakahuling tala ng PHIVOLCS, nakapagtala sila ng 22 volcanic earthquakes at 70 rockfall events sa nakalipas na 24 oras. Samantala, Mike, sa update na binigay ng PHIVOLCS mula 8 a.m. hanggang 4 p.m. ay nakapagtala sila ng 7 rockfall events at mahigit 1,000 na mga pagyanig nga. No? Ito daw ay iba. 1,000 level ng SO2. Ito raw ay iba doon sa behavior na ipinapakita ng Bulkang Mayon itong mga nakarang araw. Kaya't posible raw na yung magma dito sa loob ng Bulkang Mayon ay umaakyat na papunta dito sa pinaka-big nito. Mike? Maraming salamat, Isay Reyes.